Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ang The Better News. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 p.m. sa DZRH TV. Magandang araw Pilipinas! Nasaang parte man kayo ng bansa, sisiguraduhin namin aabot sa inyo ang mga balitang mas maganda pa sa good news. Bawal muna ang nega dahil hatid namin ang mga kwentong kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at kaalaman. Live sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako po si Angelica Cosme at ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang good news ngayong araw, maaari nang magpa-schedule ng medical check-up online ang mga pasyente sa Metro Manila sa pamamagitan ng bagong online patient appointment system ng Department of Health. Layunin nito na gawing mas maginhawa at mabilis ang pagkonsulta sa mga ospital alinsunod sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagpapaunlad ng serbisyong pangkalusugan. Alamin ang mga detalye sa report ni Millie Borja. Maaari nang magpa-schedule ng medical check-up online ang mga pasyente sa Metro Manila sa ilalim ng bagong online patient appointment system o PAS ng Department of Health. Layunin ng sistemang ito na gawing mas maginhawa, mas mabilis at mas sistematiko ang pagpapakonsulta sa mga ospital, lalo na para sa mga pasyente na nagkukulang sa oras o gustong maiwasan ang mahabang pila. Ayon kay DOH Secretary Ted Herbosa, alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na gawing mas daman ng taong bayan ang serbisyong pangkalusugan ng pamahalaan. Sa kasalukuyan, 3 DOH hospital sa Maynila ang saklaw ng pilot implementation ng PAS, ang Jose R. Reyes Memorial Medical Center, San Lazaro Hospital at Dr. Jose Fabella Memorial Hospital. Ayon sa DOH, maaari nang makakuha ng appointment sa loob lamang ng 2 hanggang 3 minuto gamit ang sistema na isang mahalagang hakbang para mapabilis ang akses ng publiko sa serbisyong medikal. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kaliwat ka ng mga programa at aktibidad ang inihanda ng Department of Information and Communications Technology para sa pagdiriwang ng National ICT Month ngayong Hunyo. Sa ilalim ng temang Walang Iwanan sa Digital Bayanihan, ito ang mga programa na nakahanda para sa mas malawak na digital access ng mga Pilipino. Narito ang report ni Dustin Bayo. Kaliwat ka ng mga aktibidad ang inihanda ng Department of Information and Communications Technology o DICT para sa pagdiriwang ng National ICT Month 2025 ngayong Hunyo. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na palakasin ang digital transformation sa bansa at bigyang kapangyarihan ng publiko sa pamamagitan ng teknolohiya. Sa ilalim ng temang Walang Iwanan sa Digital Bayanihan, ilulunsad ng DICT ang iba't ibang programa tulad ng digital literacy campaigns, roadshows, ICT conferences, innovation fairs, at mga cybersecurity awareness drive na naglalayong isulong ang kabisanan at kaligtasan sa paggamit ng digital tools. Kasama rin sa mga inisyatibang ito ang pagpapalawak ng internet connectivity sa mga liblib na lugar sa pamamagitan ng satellite broadband at community wifi, gayon din ang suporta sa micro, small, and medium enterprises upang makasabay sa makabagong digital economy. Bahagi rin ng pagdiriwang ang paglagda ng DICT at pamahalaan ng Valenzuela City sa isang Memorandum of Understanding para sa pagtatayo ng makabagong ICT Hub. Ang naturang pasilidad ay maglalaman ng mga house green data center, business incubation hub, co-working space, digital retail areas, at mga government service center na makatutulong sa pag-angat ng ekonomiya at serbisyong pamahalaan. Sa pamamagitan ng mga hakbang na ito, layo ng DICT na masiguro na walang maiiwan sa patuloy na pag-usbong ng digital na bayanihan sa Pilipinas. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ibinalik ng Department of Health ang kanilang kampanya kontra paninigarilyo na Yossi Kadiri. Bit-bit ang mga bagong karakter na sina Vape Sulasok, Eva Lee at Ate Rose. Alinsunod pa rin ito sa patuloy na pagtutok ng DOH sa mahigpit na regulasyon at pagsasanib puwersa para maprotektahan ang kalusugan ng mga Pilipino.
Narito ang report ni Willie Borja. Nagbalik ang Department of Health o DOH sa kanilang kampanya kontra paninigarilyo na Yossi Kadiri. Ngayon ay kasama na ang mga bagong karakter na sina Vape Sulaso, Eva Lee at Ate Rose upang itanim sa isip ng publiko ang malubhang panganib ng vape at sigarilyo sa kalusugan ng puso at baga. Ayon sa DOH, mahigpit ang ugnayan ng paggamit ng vape at tobacco sa mga sakit tulad ng atherosclerosis, iba't ibang uri ng cancer. Giit ni DOH Secretary Teodoro Herbosa, walang bagong Pilipinas na amoy Yossi. Hindi bago ang Pilipinas kung ang baga ng Pilipino ay may laso ng vape. Patuloy ang DOH sa pagtutok sa mahigpit na regulasyon sa vape at tobacco products at nanawagan ng pagsasanib pwersa ng lahat ng sektor upang maprotektahan ng mga Pilipino laban sa masamang epekto ng mga ito. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mas magaan na biyahe, mas masayang linggo. Isang bagong programa ang hatid ng gobyerno para sa mga pamilyang Pilipino at mga magbabarkadang nagko-commute sa mga rail lines sa National Capital Region. Alamin ang detalye sa Pamilya Pass 1+3 promo sa report ni Rose Lobiera. Good news ang sumalubong sa mga commuter sa pagpasok pa lamang ng Hunyo. Formal na kasing inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pamilya Pass 1+3 promo na ipinatutupad sa lahat ng major rail lines sa bansa, kabilang ang MRT3, LRT1 at LRT2. Layunin ng programang ito na maibsan ang gastos sa pamasahe ng mga pamilyang Pilipino at bigyang diin ang kahalagahan ng quality time tuwing linggo. Isa ito sa mga hakbang ng administrasyon upang maisulong ang mas makataong pampublikong transportasyon. Sa ilalim ng promo, isa lamang sa 4 na pasahero ang kailangang magbayad ng pamasahe. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, hindi lamang ito exclusive para sa mga pamilya. Pwede rin itong i-avail ng mga magkakaibigan o sinumang grupo ng 4. Wala rin umanong kailangang ipakitang ID o anumang dokumento para makasali sa promo. Giit ni Dizon, nananatiling buo ang commitment ng pamahalaan sa paglikha ng mga programang makatutulong upang gawing mas abot kaya, mas ligtas at mas accessible ang pampublikong transportasyon para sa lahat. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Umabot na sa Egypt ang sariwang durian mula Pilipinas. Yan ay matapos ang 2 taong negosasyon, formal lang nakakapasok sa Egyptian market ang ating durian. Isang malaking tagumpay para sa mga magsasakang Pinoy at exporters. Alamin ang mga detalye sa report ni Arnold Herrera. Umabot na sa mga merkado sa Egypt ang fresh durian mula sa Pilipinas. Kinumpirma ng Bureau of Plant Industry o BPI na formal nang nakapasok sa Egyptian market ang inangkat na durian ng Pilipinas matapos ang mahigit 2 taong negosasyon sa pagitan ng 2 bansa. Ayon sa BPI, ito ay patunay ng lumalalim na tiwala ng ibang bansa sa plant health at safety systems ng Pilipinas. Isang mahalagang hakbang para sa pagpapalawak ng export opportunities para sa mga magsasaka at producer ng bansa. Paalala ng BPI sa mga Pinoy exporter, siguraduhin na may import permit mula sa Egyptian Agricultural Quarantine ang kanilang partner sa Egypt bago isagawa ang shipment ng mga produkto. Tanging psychosanitary certificate ang ini-issue ng BPI bilang pagpapatunay na pest-free ang mga i-export na durian at sumunod ito sa mga international sanitary standard. Batay sa datos, pumalo sa $2.88 million ang kabuang halaga ng agricultural exports ng Pilipinas sa Egypt noong 2024. Halos doble sa $1.46 million na naitala noong nakaraang taon. Isa ito sa mga tagumpay na patuloy na nagpapalakas sa presensya ng produktong Pilipino sa international market. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, nakatakda namang makipagpulong si Pope Leo XIV sa mahigit 100 pari mula Pilipinas at iba't ibang bansa sa Paul VI Hall sa Vatican sa darating na June 12. Ito ang kauna-unahang pagkakataon makapiling ng bagong Santo Papa ang mga paring nagsisilbi sa Diocese of Rome simula nang mahirang siya noong May 8. Alamin ang mga detalye sa report ni James Galange. Nakatakdang makipagpulong ni Pope Leo XIV sa mahigit 100 pari mula sa Pilipinas at iba't ibang bansa sa gaganaping pagkikita sa Paul VI Hall sa Vatican sa darating na June 12. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na makakapiling ng bagong Santo Papa ang mga pari na nagsilbi sa Diocese of Rome mula nang siya'y mahirang noong May 8.
Ayon kay Reverend Gregory Ramon Gaston, Rector ng Pontificio Colegio Filipino, inaasahan ang pagdalo ng maraming paring Pilipino na kasalukuyan nag-aaral ng theology, philosophy, canon law at iba pang larangang eklesyastikal. Inaasahang magiging makabuluhan ang pagkikitang ito hindi lamang bilang pagkilala sa mga gawain ng mga pari sa Rome, kundi bilang pagpapalakas ng ugnayang espiritual at misyonaryo ng simbahan sa ilalim ng pamumuno ni Pope Leo XIV. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isa po ang breast cancer sa mga pinakakaraniwang klase ng cancer sa mga kababaihan sa bansa. Kaya naman sa paglipas ng panahon ay tuloy-tuloy rin po ang pag-aaral tungkol sa maagang pagpigil dito, kabilang ng area ng natuklasan ng mga biologists mula sa University of the Philippines. Dito, maaari na raw maagang malaman ang mga senyales ng pagkalat ng tumor. Kung ano ang makabagong pamamaraan na ito, tutukan sa report ni Rovic Manuel. Nakatuklas ang mga biologist mula sa University of the Philippines o UP ng bagong pamamaraan para maagang madetect ang mga senyales ng metastasis o pagkalat ng tumor sa mga breast cancer patient nang hindi na sumasailalim sa isang surgery. Batay sa pag-aaral ng UP scientists, sa pamamagitan lamang ng isang analytical model ay matutukoy na kung ang pasyente ay mayroong lymphovascular invasion o LVI. Ang LVI ay karaniwang nakikita sa pag-examine ng tissue na nakapalibot sa isang tumor na tinatanggal sa pamamagitan ng pag-opera dito. Kaya naman ang early detection ay makatutulong para makaiwas ang breast cancer patients sa mga unnecessary at mahal na procedure na ito at maging sa mga gamot. Paliwanag ni Michael Velarde ng UP Diliman College of Science Institute of Biology, sa pamamagitan nito ay makalilikha ang mga doktor ng personalized o mas angkop na patient treatment para sa mas mabilis na pagaling. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman tayo pagdating sa sports. Muling tinanghal na overall champion ang National Capital Region o NCR sa 65th palarong pambansa. Nag-uwi sila ng 117 gold, 70 silver at 50 bronze medals sa isang linggong paligsahan. Para sa Balitang Sports, ihahatid yan ni Matchpoint Millie Borja. Muling itinanghal na overall champion ng National Capital Region sa 65th palarong pambansa matapos mag-uwi ng kabuuang 117 golds, 70 silvers at 50 bronze medals sa isang linggong paligsahan. Nakakuha ang NCR ng 36 golds sa gymnastics at 19 sa swimming. Pumangalawa ang Calabarzon na may 47 golds, 68 silvers at 66 bronze na pinangunahan ng tagumpay sa chess at swimming. Pumangatlo ang Western Visayas na may 44 golds na nakasungkit ng kampyonato sa elementary girls softball at secondary boys baseball. Nasa ika-4 na pwesto ang Davao Region na may 43 golds, kabilang ang 14 sa dance sports at mga panalo sa elementary boys football at volleyball at secondary boys sa 5x5 basketball. Nagtapos sa ikalimang pwesto ang Northern Mindanao na may 31 golds, kasama ang 9 na ginto sa Arnis. Kasama sa top 10 ang Central Luzon, Central Visayas, Caraga, Cordillera Region, Eastern Visayas, na unang nakakuha ng ginto sa palaro sa pamamagitan ni Krisha May Tajeros sa Secondary Girls 3,000 meter run. Kasama naman sa iba pang lumahok ang Soccergen, Ilocos Region, Bicol Region, National Sports Academy, Cagayan Valley, Mimaropa, Zamboanga Peninsula at Barm. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Itinanghal naman bilang Miss World Asia ang pambato ng Pilipinas na si Krishna Gravides sa ika-72 edisyon ng Miss World na ginanap sa India. Ang naging journey ng 24-year-old beauty queen mula Baguio, balikan sa Showbiz Report na ito. Kabilang sa ipinakilalang Continental Queens ang pambato ng Pilipinas na si Krishna Gravides sa nagdaang 72nd Miss World pageant na ginanap sa India. Ang 24-year-old beauty queen mula Baguio itinanghal bilang Miss World Asia. Isang purely hand-embroidered white and shimmering silver trumpet gown na gawa ng designer na si Rian Fernandez ang inirampa ni Krishna sa prestihiyosong kompetisyon. Ang disenyo, hanguan niya sa mga sinag ng araw sa watawat ng bansa bilang tribute sa Filipino heritage. Bagamat si Miss Thailand ang unang nakasecure ng Miss World Asia title at nagtapos sa top 8 ang journey ni Krishna, ay ipinasa ang naturang titulo sa Pinay Beauty Queen matapos masungkit ni Miss Thailand ang corona bilang Miss World 2025.
Kung matatandaan, taong 2013 pa nang ulat huling naiuwi sa Pilipinas ng actress beauty queen na si Megan Young ang Miss World crown. Una dito sa pamamagitan ng isang Instagram post, inaalayaan niya ni Krishna ang kanyang Miss World journey para sa mga kababayan, bansa at sa lahat ng mga nangangarap. Samantala, ang kinatawan ng Ethiopia ang nanalong first runner-up at Miss World Africa. Sumunod si Miss Poland na siyang Miss World Europe. Third runner-up ang pambato ng Martinique na siya namang itinanghal na Miss World Caribbean, habang ang Brazilian beauty queen na si Jessica Pedrosa ang Miss World Americas at si Jasmine Stringer ng Australia ang Miss World Oceania. At yan ang mga balitang hashtag Pampag-Good Vibes para sa inyo. Magkita-kita po tayo muli bukas. Dala pa rin ang mga balitang tiyak magpapa-feel better sa inyo. Para naman sa ating mga live streamers, website, palagi lang pong tumutok. At kung may gusto kayong i-share ng mga kwentong hatid ay good vibes, i-comment nyo na yan sa ating comment section. Tandaan, libre lang po ang umiti at maging masaya. Kaya naman, huwag mo na itong ipagkait sa iba. Hashtag Good Vibes lang. Ito ang The Better News. Para sa DZRH TV, ako po si Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.